Hi guys! Dali-dali nga pala akong umuwi papuntang Mindanao. So nandito po ako ngayon sa NAIA International Airport. So kasasakay ko lang po sa plane patungong General Santos City. So doon po yung aking baba. Doon po yung aking um, termino. Ano bang termino? Basta yun na yun. So, ayan nga pala yung mga nakasabayan ko papuntang Mindanao. From Manila to Mindanao. Mindanao. Then, ayan yung mga kaganapan guys. Ang napakaganda ng view. Umuwi nga pala ako dahil ikakasal yung aking pamangkin na ikakasal siya sa Taduray. So, ayan yung mong daan papuntang DOS Maguindanao or Datu Udin Sinswat Maguindanao. Patungo po ng Cotabato. So, ayan nga guys, yung mga kaganapan. Guys, iyaw ko na. Mag-hi kayo. Hi. Na ito. Ating katandaan ko may pa. Kay lakar ini. Agad man ka kami tono ben dasam. Kaya na na magkakami pero makamanan din na. Naasin mo natin yung mataro ko din na. Lawak sa usalo. Mo man sana. Hotel ko ng tawag ka to ini ko. Dami yan. Tingnan ko ang tanong ko. So, ayun po ang mga kaganapan kung paano ikakasal ang isang katutubong taduray. So, hindi ko alam kung paano yung tawag doon sa mga matatanda na nag-uusap-usap yung nagbabanggaan ng istorya. Kung sino man ang nakakaalam, i-comment nyo na lang sa video ito para alam ko rin kasi hindi ko rin alam kung paano yung tawag doon nakalimutan ko. Tapos, ayun na nga guys, ganyan po yung paulit-ulit ako. Ganyan po yung taduray pag ikakasal, ang isang katutubong taduray. At ang tawag nga pala dyan sa hinahawakan nila is agong. Yan po yung traditional song or sounds ng taduray kapag may ikakasal or kapag may special events. Yan po yung mga ginagamit. Kung sa Muslim naman is kulintang. Yan naman po yung sa amin is agong or sagagong. Yan po siya. Hindi ko po alam yung tawag sa mga songs niya. Marami daw pong songs. Yung kung paano, yung hindi lang siya basta-basta mo napupukpukin. Maraming pamamaraan ng paggamit. So, expert yung mga yan. And then, pagka kinabukasan na nga guys, pumunta na nga kami dun sa lugar ng babae kung saan gaganapin yung kasal. Ang lalaki po yung sumusundo sa babae. Then guys, marami talagang proseso ang kasal ng taduray. Hindi mo basta-basta makikita yung babae. Marami ka pang pagdaanan na halimbawa, kailangan mong tawirin yung bakuran ata yun, yung parang kahoy na yun. So, babayaran mo yun. Depende yun sa usapan. Kasi kung halimbawa, lumabag ka sa tradisyon, gasala, or makakadoble ka ata ng bayad. Parang ganun yung pagkakaano ko.
correct me if I'm wrong. So, ayan na nga guys. So, ayan, nakapasok na sila. Makikita mo dyan kung gaano karami yung tao or mga bisita. So, ayan, yung mga ano na yan, yung mga flags na yan, mapupunta yan sa kababaihan. Lahat ng yun may halaga, may meaning. Tapos nakikita niyo yung mga nagtitinda dyan. Kailangan maubos yan bago makita yung bride. At depende pa rin po yan sa pag-uusapan. So ayan nga, nagpasample ang aking stepmother sa pagsayaw ng tradisyonal sa gagong. Ganyan po. So yan yung bride, yan yung ikinasal. Pamangkin ko po sila. So ayan, may kaduo si stepmom. So ang kulit. So ayan na nga guys. Ang rami-raming proseso ng isang kasal ng katutubong daduray. So sa mga nakakaalam or hindi pa nakakaalam, napakahirap. Then after that, may ibibigay yung kababaihan sa kalalakihan doon sa mga tamarima. Isang buhay na manok doon sa mga tamarima. Depende yan kung buhay or patay yung manok. Lulutuin pang ulam. So hanggang dito na lang. Bye-bye!